Kumustahin natin ang dalawang KBL boys na sila Carl Tamayo at Renz Abando. Nakaharap ng LG Shakers ang former team ni Carl na Ryokyu Golden Kings. Matatandaan ang bilig team na yan ay ang Pro League debut ni Tamayo. Sadly ay hindi siya masyadong nagamit sa kabila ng potensyal na kanyang pinapakita. Sumabay pa na ang team na yan ay loaded din ang kanyang posisyon. Nakakakuha lang si Tamayo ng better minutes tuwing may laro sa EASL o hindi siya masyadong priority ng team sa season. Kaya after 2 seasons ay mutually na nakipaghiwalay ang ating kababayan sa team. And moving forward sa possibility na magaya sa bilig ang pagpasok ni Tamayo sa KBL pero kabaligtaran ang nangyari. Napunta si Carl sa isang coach na may tiwala sa kanya at nagawa nitong ilabas ang kanyang potensyal. At kahit si Coach Tim Ko na hindi pa rin nagagawa ito sa national team. Sa latest game ng LG ay nagpakitang gilas itong si Tamayo. Sa bawat drive hard nito sa basket ay parang sinasabi niya na ako nga pala ang sinayang nyo. Malaki na ang na-improve ni Tamayo buhat lang ito ay maglaro sa KBL. Sabi nga natin kailangan ng tiwala para tumaas ang kanyang confidence at the same time ay may mga plays para sa kanya. And sa ngayon na nakaharap na muli ng LG ang Ryokyu, tinobol din pa itong si Tamayo ng mga import basket count para sa ating kababayan. Ayon naman sa LG coach, mas malakas ngayon ang LG Shakers this season dahil nagbabalik si Yang Hong-seok at kanilang gagamitin ang kanilang height advantage with Tamayo. Kaya ang pagbabalik ng dating LG forward, imbis na makaapekto sa playing time ni Tamayo, ay ginawan pa ng paraan ni coach para mag-complement sa team ang pagbabalik ng big man. Samantala'y balik Korea na si Renz Abando. Ilang oras pa lang paglapag ng eroplano ay dumiretso na ito sa ensayo. Ang pagbabalik ni Abando sa KBL after 2 years ay magbibigay ng excitement sa liga. Hindi lamang siyempre sa kanyang mga high-flying highlights, gayon na rin siya ay another player na aabangan ngayong season. So hindi lamang LG Shakers nila Carl Tamayo at Goyang Sono ni Kevin Kiambao. Panonoorin na rin ang JKJ Red Boosters nitong si Lakay. Pero bago mapunta sa Korea itong si Renz, ay nagtraining muna ito sa Pilipinas at kapansin-pansin ang pagsukat na naman ng kanyang vertical. Although wala pang record sa ngayon, pero huli itong natala sa 39 inches, ang time na hindi pa siya nai-injured. Mataas siyang 39 inches na kinukonsider na elite sa NBA. But yes, wala sa NBA si Abando, but he has the leap na outstanding sa KBL, kaya manghang-mangha ang mga Koreano sa abilidad nitong ating kababayan. At sa kanyang pagbabalik ay umaasa tayo na safe na season para kay Abando.